I invited a very credible person to talk about this topic kasi naniniwala ako na sobrang importanteng as a freelancer, number one, tayo ay responsible. Number two, no, secured tayo na we're doing the right things, no, na yung hindi tayo masisilip just in case. And number three, knowledgeable tayo sa mga gantong proseso. So I invited, the previous fractional CFO of various companies, one notable company with the third largest exporter of FMCG products in the Philippines, certified public accountant and CEO of Greenpoint Business Consultancy Inc. And he's none other than, I'm sorry, so sorry about that. And he's none other than Drix. Hi, Drix. Hi. Thank you for that introduction, Jam. Sorry na paubos na introduction. Ayan. Hello, Drix. And hi, Hi. everyone. Everyone say hi to Drix sa comment section, please. Oh, wow, Let's, we have so, 47. let's say hi, Drix. Ayan. Yeah, just can call me Drix. Yeah, DRX. hi, Drix. Ayan. So, Hi. Drix, ay, sobrang importante na topic. Salamat naman at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Of course. Ikaw pa. So, Drix is the best person to talk about this topic, guys. Kaya nga naman, no, Drix, what will they expect sa ating webinar for tonight? Yeah, okay. Simple lang naman yung ma-expect nyo sa webinar na to. Itatry ko yung best kong i-explain sa inyo kung paano ba and bakit natin kailangan mag-file ng tax, no? Itatry ko yung best kong i-explain in such a way na after this session, hopefully, maintindihan nyo siya na kung paano namin naintindihan as a lawyer, as an accountant, kung paano namin naintindihan yung taxation, no? And then, paano namin kayo tutulungan kung paano to gawin ng mapapadali yung buhay nyo. Yan. So, Correct. yun yung mga expect nila. Kasi ako, alam ni Drix to, nung nagsisimula ako mag-freelancing, hindi ko alam kung dapat ba akong mag-file ng taxes bilang ang aking kliyente naman ay from the US. That's number one. And then all of a sudden, bigla kaming sa isang agency na meron ako, bigla kaming pinag-open ng BIR account. Ayan, pinag-register. And wala akong ka-idea kung paano. So kumuha ako ng accountant, random accountant na sideline lang niya mag-file ng taxes ng mga freelancer na recommended sa akin ng friend ko. Unfortunately, she's not giving. So may mga dapat i-file na hindi na-file. So kasi mura siya, kaya akala ko okay yon. But anyways, lahat ng mga yan matatakal natin today. And I can't wait to learn from Drix right now. So if you're ready to listen, comment ready, guys. Gusto ko kumuha kayo ng papel at ballpen at isulat nyo lahat ng matututunan nyo sa webinar na ito dahil minsan lang magkaroon ng libreng webinar na ganito, guys. No, wala masyadong nagte-take ng chance mag-topic ng ganito na freelance VAs, na content creators. I don't know why. So minsan lang to. So really, make sure that you make the most of it. Okay? I think they're ready already, Drix, and we're ready for you. I'll give you the floor right now. Thank you very much. Okay, thank you, Jam. So, introduce ko lang ulit yung sarili ko, no? Pero i-request ko sana for this session, while I'm introducing myself, siguro pa-prepare na lang ng mga cellphones nyo or tablets nyo kasi meron ditong mga QR codes wherein kailangan ko ng inyong mga participation. So, for this presentation, I'll be speaking in our local language, which is Filipino, para maintindihan nating lahat. So, Hendrix, I am the CEO of Greenpoint. So, Greenpoint is a company na nagpo-provide ng accounting services, ng taxation services, advisory services, business registration services sa Philippines, no? Kaya namin tinayo yung Greenpoint na ito is because ang gusto namin is madala yung best practice ng finance discipline na nakukuha ng mga large corporations sa ating mga SMEs. And sa SME na yun, included ang mga professionals, no? Hindi lang namin goal na basta maidala yung service, madala din namin yung education na meron sila. Kasi
Kapag sinabi nating large corporation, sila lang yung may access sa mga magagaling na accountants, magagaling na finance person, and then itong mga professionals, itong mga SMEs, hindi nila afford. So yun yung reason kung bakit namin talagang gustong tulungan ng mga SMEs at ang mga professional. And yun ang main reason ba't namin tinayo ang Greenpoint. So before we proceed, hopefully ready na yung mga cellphones nyo. Gusto ko muna kayong tanungin bago tayo mag-discuss ng tax. Ano kaya yung mga naiisip nyo pag una nyong nadinig yung salitang taxation? Yan. So, pa-scan na lang. Siguro I'll wait for 30 seconds. Gusto ko lang, or a minute. Tignan natin kung ano yung mga naiisip nyo when it comes to taxation. Yan. Jam, sumali ka na rin ha? Okay. Open lang ako ng isa pang screen. Nasagot din ako. Go ahead, go ahead. Okay. So nawala ata yung liability, expense, responsibility. Sige, Ay, ibalik. wow. Ayan. Tama na ba na dyan? Oo. Ay, it's giving. It's so high-tech. Okay, let Okay. me... So message lang kayo guys kung gusto nyong ibalik ko yung QR code. Levy to be paid to government, expenses, responsibility, money, asset, liability, government contribution, income. Funds. Wow. Money. Okay, I'll wait for another minute. Gusto ko lang makita. And after natin i-discuss kung anong taxation, tignan natin kung tama ba yung naiisip nyo kung ano ba yung taxes natin and kung para saan siya. Compulsory. Okay, tariff. Car loan. Ako Wow. yun. Okay. All right. Last 20 seconds. So almost same lang lahat. Ang naiiba lang dito nakikita ko yung car loan. Ako yun, T. At saka yung ano sa airport, immigration. Immigration. Okay. Oh, yun, BIR. Okay. Tariff funds. Mandatory. Okay. Sige. So, babalikan natin to mamaya. And then, tignan muna natin. Discuss muna natin yung tax. Okay? So, balik ko lang sa kaninang presentation. Hold on. Okay. Ayan. So, ang agenda natin for today are the following. So, una, hindi discuss natin yung ano ba yung ibig sabihin ng taxation and paano ginagawa and ine-execute ang tax natin. Second, anong purpose, para saan? Bakit kailangan nating mag-file at magbayad ng buwis? Third, definition and classification of professionals. Fourth, kung professional ka, paano ba mag-register? Susunod is tax applicable to professionals. So, i-discuss natin dito, ano ba yung mga applicable taxes? And ano yung pinakamagandang tax? Tax type na pwede natin gawin or tax strategy as a professional. Then, i-discuss din natin, ano ba yung 8% preferential tax rates, deadline of tax returns, and then kung gusto nyong tulungan namin kayo, paano ba yung magiging journey natin kapag tinulungan kayo ni Greenpoint. And then, for the last slide, ito na yung magkakaroon tayo ng open discussions. Okay, let's move on. Right.
So define muna natin kung anong taxation. I have to read this kasi ito yung mga excerpts from the law. Okay? So taxation is the process or means by which the sovereign independent state. So sovereign, Pilipinas. Yun lang ang ibig sabihin niyan, Pilipinas. Through its lawmaking body, the legislature. Ano ba yung lawmaking body or legislature? So ito yung mga nakikita natin sa TV, sa dyaryo, ang Congress and Senado. So Congress, ito yung House of Representatives and yung Senate. So imposes burdens upon subjects and objects. So nag-i-impose daw sila ng tax sa ating sa mga subjects and objects. Ano ba tong mga subjects and objects? Marami to, pero ito yung mga madalas nating alam. Persons, number 1. Dalawang type ang person, pwedeng natural, pwedeng juridical. Yung natural, tayong mga tao. Juridical, ito yung mga partnerships, corporations, kasi sabi sa batas, meron silang separate and distinct personality and existence compared or versus sa ating mga natural persons. Ano pa yung mga objects na tinataksan? Properties, di ba? So kapag nagbenta ka ng properties, meron din tax yan, capital gains tax. Kapag namatay ka, yung estate mo, meron ding estate tax yan bago maipasa sa mga heirs mo. Meron din namang mga natatax na privileges. Ano ba tong mga privileges? So kapag nag-donate ka, meron ding donor's tax. Or kapag nagbi-business ka, kahit hindi ka kumikita, the fact na you have the privilege to do business, pwede ka rin taksan. Ang tawag dyan, business tax. So ito lang yung mga example ng mga tinataksan na madalas natin na-encounter sa ating buhay. So within its jurisdiction, so pag sinabing within its jurisdiction, dito sa Pilipinas, no? Ito mamaya maraming magtatanong dito kung pag may client ba ako sa labas, pero dito ko pinerform yung service ko, kailangan ko bang magbayad ng buwis? 'Di ba? So for the purpose of raising revenues to carry out legitimate objects of the government. So isa yan sa mga primary purpose kung bakit natin kailangan magbayad ng buwis kasi ito yung source of funds ng ating gobyerno para gawin yung mga legitimate objects of government. Okay, so proceed tayo sa aspects of taxation. Ano tong aspects of taxation? Ibig sabihin lang nito, hindi kasi basta-basta nangongolekta yung government natin ng tax. Dumadaan yan sa tatlong proseso. So discuss muna natin yung number 1, levying. Okay? Ang levying in Tagalog, ito yung nag-i-impose. Ito yung pag-impose at pag-enact ng taxes through tax laws. Okay? Sino ang gumagawa nito? Legislative function. Ulitin ko kanina, nakita nyo, sinabi ko na ang gumagawa ng mga taxes ay ang Kongreso at ang Senado. Okay? Pwede nyong tanungin sa akin, Sir Drix, paano naman si President? Involved ba siya dito? Hindi. Ang ginagawa lang ni President is pwede niyang i-influence si Congress and si Senate kung ano yung mga gusto niyang mangyari when it comes to taxation. Ini-influence lang niya. Siyempre, minsan, and most of the time, ang Congress and Senate, friends, and meron silang relationship with the President. Ano yung example nito? Nung time ni Duterte, what do you call this? Bago siya tumakbo, isa sa mga pangako niya during his campaign was gusto niyang babaan yung taxes. So, nung time na umupo siya as president, na-enact yung train law, 'di ba? Ngayon ang daming binabang taxes doon sa train law. Hindi ko na siya i-explain further, pero ito yung influence na nabibigay ng president. So, pwede nyo din akong tanungin, Sir Drix, national government lang ba ang pwedeng mag-impose and mag-enact ng tax laws? Hindi po. Meron tayong tinatawag na national government and local government. Sa national government, ang nag-enact at nag-impose ng taxes, as I said earlier, yung Congress and Senate. For local, paano naman po kapag local? Baka isipin natin, yung governor or yung mayor. Hindi po.
ang nag-i-impose ng taxes at the local level is yung sanggunian, yung councilors. So, kapag gusto nyo pong mapabuti yung taxation sa mga local local community o sa mga cities nyo, you better hire the good people na involved sa sanggunian at yung mga city councilors natin kasi sila yung nagpapataw ng tax at the local level. Alright, so proceed naman tayo sa assessment. Ano ba yung assessment? And sino bang gumagawa nito? Ibig sabihin lang ng assessment, magkano yung tax due. Again, magkano yung tax due based doon sa enact na law ng Congress and Senate. 'Di ba? Hindi si BIR, hindi si BOC, hindi si LGU ang nagpapataw ng tax sa atin. Sila lang ang nagko-compute. Sila yung naggumagawa ng mga IRRs for the taxpayers to better understand magkano ba yung tax due natin. Okay? Sa national government, dalawa po, ang BIR at ang Bureau of Customs. Okay? Sa LGU or sa local naman natin, ito yung mga nakikita natin kapag pumunta tayo sa City Hall, yung City Treasurer, Municipal Treasurer, Barangay Treasurer. Okay, so for collection, kunwari nakapag-impose na, nakapag-enact na si BIR, nag-guide na nila tayo paano mag-compute. Sino naman na nagko-collect? Sila pa rin po kung sino yung nag-assess. Executive function pa din, si BIR and BOC at the national level and yung mga treasurers at the local level. So yan yung kung ano yung tax. So mag-proceed naman tayo kung bakit natin kailangan magbayad ng buwis. So ito yung mga nakasaad sa batas natin. Dalawa ang purpose kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. So unahin muna natin yung primary purpose. Ito yung alam ng karamihan kung bakit kailangan natin magbayad ng buwis. Revenue or fiscal. Basahin ko lang ha. The primary purpose of taxation on the part of the government is to provide funds or property. So hindi lang pala basta pera, pwede rin property, with which to promote the general welfare and protection of its citizens and to enable its finance to multi-fair use activities. So, Sir Drex, ano ba yung mga multi-fair use activities na to? So, meron akong mga example dito in mind. Nung pandemic, ito, nakaka-relate tayong lahat, 'di ba? Maraming binigay na ayuda sa mga kababayan natin nangangailangan. So sa mga businesses naman, nagbigay din sila ng government assistance. I remember 8K to per employee. So saan siya hinugot? Siyempre, doon sa mga buwis na binayaran natin ng mga taxpayers. Another example, kapag uwi ka ng probinsya, ano ka ba nakarating ng probinsya? Paano ba ginawa yung mga kalsada? 'Di ba? Lahat ng 'yon galing sa buwis. O kaya gabi naman na, maliwanag yung daan. Saan kaya nanggagaling yung mga pambayad ng mga ilaw na 'yon? Gano'n din po sa buwis din. Or halimbawa, may sakit ka, no? Okay, hindi mo naman talaga afford pumunta sa mga private hospitals. So, ang diretso mo niyan sa public hospital. Ang nagfa-fund po ng ating public hospitals or government hospitals ang ating gobyerno. And galing din po yun sa buwis natin. Yung mga pagpapasahod ng mga nurses, yung mga professional fees ng mga doctors, pagbili ng equipment, utilities, lahat po galing sa buwis natin. O kaya naman wala kang pampaaral or talagang option mo lang pag-aralin yung mga anak mo sa public school. So, sino ba nagbabayad ng maintenance ng school? Sino bang nagbabayad ng sweldo ng mga teachers? Gobyerno din po ang nagbabayad ng yan. Ngayon, may isip nyo, binabayaran yan pero hindi naman ganun kataas yung sahod. Actually, ngayong 2024, mas mataas na po ang sahod ng ating mga public officials compared sa ating mga private employees. So, yung mga pambayad po sa kanila, galing yun po sa ating buwis na binabayaran as taxpayers. Okay, sunod naman tayo sa secondary purpose ng taxation. Regulatory or sumptuary compensatory. Basahin ko lang ha. While the primary purpose
of taxation is to raise revenue. For the support of the government, taxation is often employed as a device for regulation or control, by means of which certain effects or conditions envisioned by the government may be achieved, such as promotion of general welfare, reduction of social inequality, and economic growth. So explain ko, ano ba tong tatlong to? Bakit may iba pa pala purpose yung tax natin? Pag sinabi nating promotion of general welfare, ano ba yung mga example nito? Top of mind na pwede nating isipin, sigarilyo, di ba? In tax, they call it sin tax. Taxes on non-essential goods. So meron din mga alak, di ba? Kapag hindi yan papatawan ng taxes, sobrang magiging affordable yan sa lahat. So, pwede nyo akong tanungin, Sir Drix, pwede po bang 1K per stick ang isang sigarilyo? Pwede po. Kasi ang sabi sa batas, the tax has the power to destroy. Basta yung dinedestroy niya is hindi maganda. Okay? Siyempre, kapag hindi naman tayo naglagay ng sobrang taas na buwis sa sigarilyo, it may impact certain individuals who are highly addictive sa sigarilyo. And we all know the effects of cigarettes, pati yung mga alak yan. So may mga syntax po yan. Ano pa mga example to promote general welfare? Yung mga taxe ay yung mga tax sa sasakyan. Actually, kung ako nga ang magi-impose ng tax, gusto ko sanang taksan yung mga sasakyan na matagal nang ginagamit sa kalsada, 'di ba? Na kapag nagpataw tayo ng tax sa mga sasakyan na nasa kalsada na more than na ng useful life nila, almost equal na siya kapag bumili ka ng bagong sasakyan. So yan, pwede yan nating pwedeng i-impose ng Congress and Senate yan. So as long as majority of the tax of the people in the Philippines ay magbe-benefit doon. Merong ibang tatamaan, pero syempre pag majority, mas better pa rin sa ating bansa. Ano pa yung mga general welfare sa club? Bakit yung club may mga amusement tax, 'di ba? Pero normal na business lang naman sila katulad ng iba. Kasi itong mga club na to, alam naman natin na meron silang mga activities na hindi kanais-nais. Pwedeng kanais-nais sa iba, pero hindi siya ganun kanais-nais sa karamihan. So, meron din silang mga amusement tax. Yan taxes pa yan on top sa mga normal taxes. So, second, reduction of social inequality. Ano yung mga example ng reduction of social inequality? Kasi dito sa atin sa Pilipinas, kapag mas mayaman ka, mas marami kang binabayarang buwis. So at least nale-level out yung supply ng pera natin na nababalik sa gobyerno, pinapasa sa may hirap and sa mga mas nangangailangan. Ano yung mga example nito? Yung tax natin na tinatawag na graduated tax rate or progressive tax rate. Kaya siya tinawag na graduated tax rate. Kapag tumataas yung income natin, tumataas din yung taxes na binabayaran. Pag mas liit naman ang income mo, or minsan below 250 per year, wala ka nang babayarang tax. Pero kailangan mo lang mag-file. O kaya naman, pag inisip natin yung estate tax, kapag mayaman ka, tapos namatay ka, ang laki ng binabayaran mong taxes para lang maipasa yung estate mo or yung mga ari-arian mo sa mga heirs mo. Ganun po, kaya isa yan sa mga reason kung bakit nagpapataw ng buwis, yung reduction of social inequality. And lastly, economic growth. Paano naman nakakatulong si taxes sa economic growth ng Pilipinas? Dalawa ang pwede nating maisip dito, yung PEZA or yung BOI. So start muna tayo sa PEZA. Ang ibig sabihin ng PEZA is Philippine Economic Zone Authority. Ang ibig sabihin lang nito, kapag nagtayo ka ng business, na-meet yung industry, na-meet yung type ng business model na inaalaw ni PEZA, at dun sa location na yon, meron kang tax incentives. Bakit to ginagawa? Para ma-promote yung mga businesses na mag-operate and maliit yung taxes nila para yung mga naiipon nila na hindi na supposedly pambayad nila ng buwis magamit nila sa negosyo pa. And itong negosyo na to is malaki yung impact sa growth ng Philippines, mapa-employment, mapa-technological advancement,
or generally magdadala lang na mas maraming supply ng pera sa Pilipinas. So yan yung mga secondary purpose ng taxes natin. Okay, gusto ko lang balikan yung kaninang result natin. Kasi ito yung kanina. Okay. So ano bang common dito? Income, okay? Expenses, okay? Liabilities, payment, BIR, levy to be paid, revenue, car loan, mandatory money, immigration, compulsory, monetary share, proof of legitimacy. Wow, okay. Yan, tama yan. Profit share, yes. Government contribution. Okay, so mostly tama naman yung mga naisip nyo when it comes to taxation, no? Okay, hold on. Okay, so mag-proceed naman tayo. Ano ba yung definition ng mga professionals? Okay. So dalawa, pwedeng independent contractor or pwedeng professional. Pero ang sabi dito sa statement na to, and sabi sa batas, basta hindi ka empleyado, pwede kang i-treat as self-employed professional or independent contractor. Okay? So ano ba tong mga example ng ating mga independent contractor or professional? And by the way, hindi pala natin kailangan maging PRC ID holder, mga doktor, accountants, para lang masabing professional tayo. Basta hindi ka empleyado and nagko-conduct ka ng service sa mga kliyente mo at any type of profession man yan, regulated by the PRC or not, you are still considered as professional or independent contractor sa mata ng batas natin. So individuals in the eyes of the law, tatlo lang naman ang pwede mong maging criteria. Okay? So pwede empleyado ka, self-employed and professional, or both. Kasi minsan, yung mga empleyado, meron silang side hustle. Actually, karamihan nga ng mga gumagraduate ngayon, ang tawag sa kanila is mga graduates in the gig economy. Kasi maraming side hustles because of the internet. Ang dami natin pwedeng gawin on top. Pero meron namang iba na ginagawa na nilang full-time yung mga gigs nila. Kasi mas malaki yung income and mas meron silang freedom. Wala silang boss, sila yung boss. And then they can do uh, their work at their own pace and at the comfort of their home, right? Pero sa mata ng batas, tatlo ka lang. Kahit ano pang profession mo, either empleyado ka, self-employed ka, or parehas. So let's proceed. Ano ba yung mga examples ng mga professionals? Okay, number 1, virtual assistant. So based on statistics recently, I saw na 80% of the freelancers ay virtual assistants. The rest, halo-halo na. Ay yung mga common, developers, doctors, writers, marketing professionals, even translators, you'd be surprised. Videographers, accountants, HR managers, SEO professionals, and PR officers. Okay. So moving on, ano ba yung mga registration requirements under the tax code? Ang sabi sa batas, kailan ba tayo dapat magrehistro? Within 10 days from the date of employment kung empleyado ka. Kung di ka naman empleyado, on or before the commencement of your business. Pwede nyo tanongin, Sir Drix, hindi naman ako business, no? Self-employed and professional ako, hindi ako sole proprietor. Ang sabi ng batas, yung business na yan, ikaw din yan. So kapag self-employed and professional ka, ikaw mismo yung negosyo. Ang nagkataon lang, wala kang boss, wala kang empleyado. Or, number 3, bago ka magbayad ng buwis or before payment of any tax, you dapat nakaregister ka na. Number 4, before filing a return. So dapat rehistrado ka na rin. Pag sinabing appropriate RDO, may magtatanong mamaya, saan po ako dapat magparehistro? Ang sabi sa batas, kung saan ka nagre-reside. Okay? Kung saan ka nakatira currently. Pinakamalapit na RDO, kung saan ka nakatira. Pwede niyong i-search kung anong nearest RDO or Revenue District Office doon sa pinagtitirhan niyo ngayon. Okay.
So ano ba yung mga typical documents na nakukuha natin kapag nagpa-register tayo sa BIR? Okay, number 1, Certificate of Registration or BIR Form 2303. Ang ibig sabihin lang po ng COR is, ito yung nagsisignify sa inyo na rehistrado na kayo sa BIR. Ibig sabihin, na-encode na nila yung mga details nyo, nasa system na nila, and pwede nyo tong ipakita as proof sa mga kliyente nyo. And actually, sa bahay nyo, kailangan nandun yan kung self-employed professional kayo, kung ginamit yung address yung bahay nyo, na registered talaga kayo sa BIR. Okay? Pero dito din sa Certificate of Registration, nakalagay din kung ano bang type ng registration nyo. Sole proprietor ba kayo? Self-employed ba kayo? Or whatnot. Yan yung mga nakikita nyong color yellow minsan kapag bumili kayo sa mga business establishments kasi required siyang ipaskill doon eh. So, yun. After nyo makuha yan, kailangan nyo rin po ng books of accounts. Ngayon, dalawang pwede mag-apply sa ating mga professional. Pwedeng loose leaf or manual. Ang difference lang po ng manual books of accounts or loose leaf books of accounts is yung manual books of accounts, ito po yung mga physical copies pa na nabibili nyo sa National Bookstore. And yung mga loose leaf books of accounts, typically ginagamit po ito kapag marunong ka mag-Excel or gumagamit ka ng tax software na pwede mong i-produce yung mga transactions mo or mga libro mo in an Excel format. So basically, ang sabi kasi ng batas, hindi lang pala tayo required mag-file ng tax. So dapat nagfi-fill up din pala tayo ng books of accounts, mapa-loose leaf man or manual. Sasabihin nyo, sir, ay tatanungin nyo, Sir Drix, bakit kailangan pa po to? Kasi sabi sa batas, kailangan meron tayong reference kung paano natin final yung tax. Okay, under bookkeeping regulations, kailangan natin nagbo-bookkeep or nagre-record ng transactions natin. Ang problem natin dito is meron tayong certain standards kung paano dapat mag-record ng transaction sa libro natin. Hindi lang siya basta lalagay natin sales dash 10,000 pesos. So meron din pong certain accounting standards. Ngayon, kapag na-tax map tayo, hopefully not, pero sometimes it happens, na inexistent or wala or mali yung books of accounts natin. Pwede po tayo masubject sa penalty na 20,000 per visit. So, yun po. Okay, number 3. Ano yung isa pa to sa kailangan nating makuha upon registration with the BIR, yung authority to print with actual receipts. So, ibig sabihin lang po nito, ino-authorize tayo ng BIR na mag-issue ng resibo. And after po natin makuha ito, meron minsan silang nire-refer na accredited printers or kayo po, personally maghahanap, sila po ang magbibigay sa inyo ng mga resibo na kapag may kinita kayo, itong mga resibo na to, ibibigay nyo po doon sa pinag-providean nyo ng service. And lastly, ito yung pinakabago sa lahat na isa ding requirement upon registration kapag nagpa-register tayo sa BIR. BIR OROS. OROS stands for Online Registration and Update System. Ano po ito? Web-based tax system. Created po ito para kung dito na lang tayo mag-update ng certain details natin. Minsan kapag business owner, dito na rin po tayo kukuha ng mga TIN ng empleyado. So kung may mga accountants po kayo ngayon and hindi po kayo na-remind na gumawa nito, gumawa na po kayo. Okay, so moving forward, ano yung mga taxes na applicable sa ating mga professionals? So dalawa po ang taxes na required nating i-file or i-comply as professionals. So number 1 po is yung income tax. Tatlo po yung option natin pagdating sa taxation. Pwedeng graduated, pwedeng OSD, pwedeng 8%. Second naman, business tax. Dalawa rin po, 12% or 3%. Ngayon, Sir Drix, anong difference ng income tax and business tax? Okay. So, hindi ko sure kung naalala niyo yung sinabi ko kanina, pero dalawa kasi isa sa mga ini-impose ng tax natin is yung privilege and yung sa person. Okay? So, yung income tax po kasi, ito yung tax na ini-impose or required tayong bayaran
kapag nag-business tayo or gumawa tayo ng profession na kumita tayo sa business. Okay, so minsan kapag wala ka pong kinita, wala ka ring babayaran. Yun ang difference niya sa business tax. Sa business tax, the fact na nagnenegosyo ka or nagpo-provide ka ng profession, kailangan po natin magbayad ng business tax. So, kumita ka or hindi, may bayad po ang business tax. Yang 12%, madalas nyo yan na-encounter kapag bumibili kayo sa labas. Ito po yung consumption tax na tinatawag na 12% value-added tax. So, i-explain ko naman sa inyo kung ano tong mga taxes na to sa mga next slide. Okay. Alright, so maggagawa po tayo ng mga senaryo, no? 'Di ba, naalala nyo kanina, sinabi ko mayroon tatlong type ng individuals. Hindi ko na po i-discuss si employee kasi I assume hindi po tayo, karamihan po ng uma-attend dito hindi empleyado. And kapag employee ka po kasi, ang nagwi-withhold or nagpa-file ng tax mo yung employer mo. So dito na lang po tayo sa self-employed, purely self-employed or mixed income. Pag sinabing purely self-employed professional, ang kinikita lang po natin yung mga kinikita natin galing sa ating propesyon or sa gig natin. So meron po tayong dalawang scenario. Itong gross SR na above 3 million or gross SR less than 3 million. Ang ibig sabihin po ng SR is sales or receipt or in Tagalog, yung kinita natin. So, umpisahan muna natin, Sir Drix, paano kapag yung kinita ko or kikitain ko in this year is less than 3 million and below? Dalawa po yung option natin. Pwedeng graduated rate or 8% on gross sales or receipts in other operating income in excess of 250. Or kapag what they call this, kapag more than 3M naman, graduated rate lang. So bakit kailangan pang tong 8%? Actually, gusto ko nang pabilisin to, hindi ko na i-discuss yung graduated rate. Kasi sa mga professionals, in most cases, mas mababa po talaga yung babayaran nyo kapag nag 8% on gross sales or receipts kayo. In excess pa yon ng 250. Ano po yung difference ng dalawa? Kapag sinabi kasing 8% on gross sales or receipts, hindi na po natin kailangan bayaran yung sinabi natin kaninang isang business tax. Kapag yung 8%, automatic covered na po yung income tax natin at yung business tax. Ang problem kapag graduated rate po is magbabayad pa po tayo ng income tax, magbabayad pa po tayo ng business tax. Ngayon, kapag more than 3M na po yung sales natin, wala po tayong choice kundi ang graduated rate at magbayad ng VAT or yung 12%. Okay? So ulit lang, kapag mas mababa ang kinikita natin ng 3 million, pwede tayong mamili graduated rate or yung 8% on gross sales or receipts. Na kapag nag-exceed ng 250, yun 8% po na yun yung babayaran. Kapag hindi nag-exceed ng 250, wala pong babayaran. Okay. So next, paano naman Sir Drix kapag mixed income earner ako? Or meron ako pong kinikita from self-employment or meron din po akong kinikita from income from employment. So dalawa po yung pwedeng maging scenario dito. Kapag ang sales mo ay hindi more than 3M, ang pwede mo lang pong gamitan ng 8% is yung income from self-employment or yung income from your profession or yung side gig mo or side hustle outside employment. Balik ako dun sa slide kanina. Kapag napansin niyo po dito, wala nang in excess of 250 pagdating dito. So parang sinasabi po dito na yung income na na-generate nyo outside employment or on top pa ng employment nyo, automatic 8% na po. Bakit? Kasi yung 250 na inaalaw ng tax code natin as deduction sana sa income mo, nagagamit na po siya sa inyong compensation income or yung income from employment. Bali, ang mangyayari dito,
magwi-withhold ng tax sa inyo si employer nyo, makakakuha kayo ng net pay, doon na po na-apply yung 250, tas i-add ngayon natin yung income nyo from self-employment at multiply po natin ng 8%. Pag in-add po natin yung dalawang yun po yung magiging total tax due natin. Ngayon, ang difference lang, sa compensation income po kasi, hindi na natin nire-remit yan kay BIR. Ang nire-remit lang po natin, yung income, ay yung tax po from our income from self-employment. Ngayon, another scenario is paano, Sir Drix, kapag hindi naman, ay kapag lumampas po ng 3 million yung aking income. Wala po tayong choice. Kailangan nating bayaran through graduated income tax rate. Yung both income from compensation and both income from self-employment. So, yon. Again, pinopromote ko po yung 8% preferential rate. Kasi, as I said, mahirap pong lumikom ng expenses para mapababa yung taxes natin kapag gumamit tayo ng graduated. Kasi kapag gumamit tayo ng graduated, ito yung typical na sales, less allowable deduction, tapos meron tayong tax due. Ngayon, sa 8% po kasi, diretso na yan, 8% times your sales, yun na yung tax due nyo. 'Di ba? Ngayon, kung gusto natin mapababa kasi yung taxes natin sa graduated income tax rate, kailangan nating maghanap ng maraming expenses. And kailangan yung expenses na yon is directly related pa sa ating pinaperform na service, which is mahirap po. Kaya ang pinopromote po namin talaga sa Greenpoint is to avail of the 8% preferential tax rate. So paano ba natin to ma-avail? Simple lang naman, kapag registered na kayo, kailangan nyo lang sabihin kay BIR through BIR Form 1901 na hindi na po namin i-avail yung percentage tax or yung business tax kasi naka 8% na po kami. 'Di ba? As I said earlier during the first few slides, na kapag 8% po kayo, hindi na po natin kailangan mag-file separately at magbayad separately ng ating income tax at business tax. Ang percentage tax po is under siya ng business tax. So, yun, ipapaalis po natin or sususpend or e-end date po natin kapag meron tayong percentage tax sa ating certificate of registration. Or, sa letter B, during our first quarterly filing sa income tax is yung 8% na agad yung gagamitin natin. Not necessarily on the first quarter kasi paano kapag na-register po ko second quarter na po. Di yung first quarter kung kailan tayo nag-file, which is yung second quarter upon registration. Ayan. So pag existing ka naman na individual business taxpayer, simple lang naman, BIR Form 1905. Tapos, as I said earlier, kailangan yung unang-unang mapa-file po natin na income tax return or first quarterly income tax return, naka 8% na. And yun na po yung gagamitin natin pang buong taon. Okay? The option to avail of the 8% income tax rate must be signified annually. Ano pong ibig sabihin nun? Kailangan sinasabi natin kay BIR na 8% po ang gagamitin namin, BIR, hindi po yung graduated. Ngayon, kapag nagamit na po natin yon, hindi na natin mababago for the rest of the year. Not unless kapag yung income natin nag-exceed na ng 3 million. Kasi as I said earlier, kapag exceed na po ng 8 million, itong 8% na tax rate na to, hindi na po natin ma-avail. Okay. So mag-proceed naman na po tayo just in case na gusto nyo pong tulungan namin kayo ng Greenpoint kasi alam ko sobrang hirap talaga unang-una intindihin pa lang yung tax code, sobrang hirap. And as we all know, yung tax code po at saka yung mga RMCs, mga RMOs, constantly po siyang nag-update. So minsan, kahit i-DIY natin or do it yourself yung mga taxes natin, bukas, hindi na siya, iba na yung dapat gawin, iba na yung tax rate. And what do you call this? Hindi siya ganun kadaling intindihin and yung oras pa na kailangan nating spend,
tawag dito, mas kung na-spend sana natin siya sa ibang bagay na mas naiintindihan natin and mas makakapag-provide ng return or mas na-enjoy natin, 'di ba? Eh, hindi po siya gano'n kadali, okay. So ngayon, ipapakita po namin na just in case na interesado po kayo kung paano mag-work sa amin, eto lang po ang 4 na steps just in case na makipag-work kayo sa'min. So sa'min po sa Greenpoint may 4 na steps lang po kung paano po magbayad ng taxes. Well, unang-una, nagpo-provide po kami ng free registration. As I said, on the first few minutes ng aking presentation, ang goal po namin is to educate and help the SME and the professional market in the Philippines. That's why we are what they call this, we are offering free registration services sa mga ating mga professionals para hindi na rin kayo ma-hassle. So, pagkatapos niyo po ma-register, ang gagawin po namin is magbibigay kami sa inyo ng mga instructional kits. Paano ba magsulat ng resibo, paano ba magbayad ng buwis. Then after that, kung kunwari na-on board na kayo, may 4 na step lang kayong paulit-ulit na gagawin. Una, pipicturan niyo lang yung mga resibo niyo. Number 2, i-upload niyo. Then every quarter or every month, makaka-receive kayo sa amin ng mga emails for approval ng inyong mga tax returns. And ito pong mga text na 'to, alam naman natin sa Pilipinas na um, kapag professional tayo, wala tayo sa business, mas madalas nache-check natin yung phones natin. Kaya minsan, kaya ang process namin is makaka-receive kayo ng mga branded SMS. Itong mga branded SMS na 'to, similar siya sa NDR MMC. Na makikita niyo agad at first glance na, si Greenpoint nag-text sa akin na for approval na pala yung aking tax return. Then sa step 4, kayo na po magbabayad ng taxes niyo. Meron din kaming video tutorial kung paano yan bayaran online. Kasi wala naman siyang difference kung paano magbayad ng online na mga utilities natin online, pati sa pagbabayad ng buwis. So yun, recap lang. Una, picturean lang yung receipt, i-upload, then approve nyo lang, then bayaran nyo na po. Ganun po yung process namin with Greenpoint. Meron pa po kaming mga perks, okay? Kapag client po namin kayo, as I said, gusto po namin talaga kayong tulungan, mga professionals. Kasi alam ko naman as an employee, meron tayong mga benefits na nakukuha lang kapag employed tayo, okay? Ngayon, ang gusto po namin is itong mga benefits na 'to and mga perks na 'to, makuha din ng ating mga professionals. Kasi ano ba 'yan, 'di naman porket 'di kayo empleyado, wala na. So meron kaming mga business partners, mga business clients na willing din pong tumulong sa mga clients nating individuals, 'di ba? So kapag naging kliyente po namin kayo, meron kayong exclusive discounts on certain services. Dental services, so 'pag may gusto niyo magpalinis ng ngipin, magpabunot, or may mga problema po kayo sa ngipin, meron po kayong 10 to 20% discount. Ipe-present niyo lang yung ID niyo, sabihin niyo Greenpoint. Second is kung gusto niyong mag-travel, meron din kaming mga cashbacks or discounts. Then legal services from Digest. And ito magugulat kayo, may mga Chinese kaming clients na gusto magpa-feng shui. So meron din yon discounted services. Kakasimula lang po namin itong mga lifestyle discounts and marami pa po kaming mga business partnerships na in talks. So kapag naging client po namin kayo, ito yung mga perks na pwede nyo pong magamit and hindi po kami nagcha-charge dito. Ayun lang. So I guess dito na tayo sa ating Q&A. Jam. Thank you, Drix. Ayan, very, very helpful. Did you guys learn so far? Comment learn if you guys learned so far. And comment learn if you guys learned so far. And this is the time to ask questions, guys. If you have questions, I know you have so much questions in your head right now. Please raise your virtual hand. Ayan. So while waiting for the question, siguro, tawag dito, how do they talk to you if they want to,
to avail your services? Um, actually nasa next slide ko. Go. So so ipapakita ko na lang siya mamaya sa next slide ko. And what do you call this? So anything outside their services, dito muna natin tanungin. So yung pag may question sila about taxation, sagutin ko muna, no? Then Ah, kapag interested sila sa services, meron naman akong pine-pair na QR code. meron dito may nagsulat dito from Gerald. For 8%, are you required to fill up cash disbursement for Okay. nandito siya sa chat? Okay, so sige, sagutin ko muna yung kay Gerald. Okay, for 8%, are we required to fill up cash disbursement book? Right, so Gerald, for 8%, wala naman pong sinabing exemption na exempted tayo magsulat sa libro. So as long as we are registered with the BIR, we are required to fill up yung books, and then apat po yung books na yon: general ledger, general journal, cash receipts, and cash disbursement. Pero ang sabi, 'di ba, kapag 8%, what do you call this, hindi na kayo kailangan magbayad ng business tax. Kapag sinabing business tax or hindi na natin kailangan ng graduated income tax rate, technically hindi na natin kailangan mag-record ng disbursement kasi 'di ba, sales lang ang basis ng taxation natin. So, yes, required pa rin tayo mag-fill up ng books. Pero sa cash disbursement book, most likely wala pong laman 'yan. Kasi hindi naman na po tayo nagbe-base ng computation ng taxes. I mean, hindi na kailangan yung expenses or mga disbursements sa ating libro in preparation for our taxes. Okay, second, for manual books of accounts, is it really one page per month? Depende po sa number of transactions. So, kung maraming number of transaction, di maraming laman yung manual books of accounts. Okay, if non-VAT, are we included sa change ng ease of paying taxes na invoices na ang required instead of ORs? Yes. Yes, tama po. Lahat po, kaya if you would notice, pag pumunta kayo ng BIR, yung NIRC or yung tax code, deleted na po lahat doon ng word na receipt. Lahat na po is SI, sales invoice. Even yung mga receipts na word, naka-sales na. So, yes, tama, tama. Ang sabi kasi, pwede pang magamit yung ORs up until December 31. Though hindi pa sila nagre-release ng official statement dito. Pero ang alam ko na i-surrender yung mga OR. So pwede pa siyang gamitin up until this year. Pero Oh, nakikita ko lang siya sa mga forums. Pero wala pang official So I think for now, status quo muna. Gamitin kung merong ORs. I Then see. yon, kapag require naman tayo, pwede kayong pumunta sa Facebook page namin. Nagpo-post naman kami ng constant tax updates doon. Pero as of now, wala pa. Okay. Next is from Joanne. Thank you. Good eve. Required na po ba mag-file ng tax kami na independent contractor or VAs? What are the pros and cons if mag-file or hindi? I think Joanne is pertaining to us having clients from other countries but working on it here in the Philippines. Okay, good question. So pag ang sabi po kasi ng batas natin, ang term doon ng batas natin is situs of taxation or yung lugar kung saan dapat tinataksan yung individual or yung company. In this case, yung individual. Ang sabi doon, kapag mga services performed inside the Philippines, kahit na ang recipient po niyan is outside the Philippines, kailangan po nating bayaran yung tax sa Philippines. Unfortunately, kailangan po talaga. Okay. Okay? So, susunod na tanong dyan, kailangan po ba i-issue yung resibo? Kailangan po ba namin provide yung resibo? Sa US, wala naman po silang paki sa type ng resibo namin. Option nyo po kung gusto nyong i-issue yung resibo sa kanila. Pero ang sabi ng batas, kailangan natin magsulat ng resibo. Kasi reference din po ng BIR yan, just in case na gusto na lang i-assess yung tamang tax nyo. Okay? What are the pros and cons of if mag-file or hindi? Kapag hindi, unahin ko muna hindi. Kapag hindi,
ang non-filing of taxes po kasi surmounts to criminal liability. Unfortunately, but I hate to say it, criminal liability po siya. Pag sinabi nating criminal liability as opposed sa civil liability, pwede tayong makulong. So yun po yung pinaka-cons natin. Siyempre, may penalties, surcharge, interest. So yun po talaga yung cons. Kasi required po talaga. So yung pros naman, no? Doon naman tayo sa pros. Pag sinabi natin pros ng taxation, ang pinaka naiisip ko is yung proof of income. Ano yung, actually sinagot to ni Jam kanina na car loan. Kapag lumabas po kasi tayo ng bansa, okay, sa mga countries na kailangan ng visa, isa sa requirement is yung proof of income. And ang proof of income po is yung mga income tax returns filed and paid natin. Hindi enough lang na basta marami tayong pera kasi minsan kine-question din nila paano natin nakuha yung income na yon, 'di ba? Ano pa ba? Home application, home loan application, car loans actually. So actually marami rin po kami naging clients recently. Magugulat kayo na naging ano kasi sila, VA sila nung pandemic. Then nakapag-ipon na sila ngayong 2024, so marami na sa kanilang gusto na mag-avail ng home loan, car loan, yung iba visa. So kaya kailangan na nila ng income tax returns. So yun po yung Immigration. mga pros. Oo, minsan tinatanong din sa immigration pag nalaman nila freelance ka ang hanapin. Are you registered? Ganon. Yes, yun pa pala kapag naging pumasok ka sa agency minsan, hindi minsan, part ng procurement process nila bago sila mag-onboard is hinahanap nila yung COR, yung pinakita kong yellow kanina. Yes. Ito, COR. Okay, next. Meron pa. What Good evening. po nung first step? Uploading of receipts. Ito po ba yung receipts na recent? No, ito yung receipts na ini-issue mo, OR, sa Yes. client. So, pag magbabayad si client, meron kang receipt na susulatan mo, yun ang binibigay mo kay client. So, yun ang sinascan mo or yun yung ipipicturean mo para i-upload mo siya sa folder. Yes. Yeah. Not yung WISE. How Correct. about your pricing if mag-avail ng Greenpoint service? Let's say 3M below ang GR. Good question. So, ang pricing po namin is meron kaming 5,000 annual, okay? Then 3,000 per quarter. So, parang lumalabas na 3,000 per quarter times 4, nasa 12, and then annual po na 5,000. So, in annual amount, nasa 17. So, yun po yung pricing namin. So, kapag Which break naman natin siya to monthly, parang 1K per month. which I say this this is versus kasi I had initially before this okay, client ako ni Greenpoint. I'm with Greenpoint now. And before that, I had an accountant na sideline lang niya mag-file ng taxes. So naloka ako kasi ano ba, mag-April na, wala pa rin kumukulit sa akin, hindi ko pa, alam mo yun, wala pang kumukulit sa akin. Dapat kinukulit na ako, nasaan yung mga resibo mo and everything. Wala. Tas I pay her 1,000 a month. 1,000 a month siya. So pretty much almost it's the same with Greenpoint. Pero when I met Drix, grabe, nung kinausap ko siya one time, ang dami niyang tinatanong sa akin na hindi ginagawa ng accountant ko, na dapat ginagawa niya. So, when we were going through the process of me onboarding kay Greenpoint, ang ganda ng serbisyo kasi Greenpoint is focused on this Hindi siya Yes. sideline. At the same time, yung updates talaga, both email and SMS blast. Ako na maraming Gmail accounts dahil sa different clients ko, ang hirap sa akin mag-catch up sa emails ko. Sobrang helpful nang may nagme-message sa akin through SMS. And the process is very, very easy. And ano sila, kukulitin ka talaga nila, lalo na pag may kailangan silang document sa'yo. And plus, the hospitality and the service is really, really positive. So, kung ako sa inyo, this is a very good investment na rin. No, itong Greenpoint na to, service, quality,
lahat yan makuha nyo with Greenpoint. So I really recommend Greenpoint at this point. Puro point at this point. Thank you. Thank you, Jam. I mean, yeah, as I said, yun talaga yung vision namin. Actually, kapag kinompare niyo yung prices namin outside the market, it's pretty much the same. Sometimes it's cheaper pa. One thing that we offer, 'di ba, as I said, we offer free registration plus pa yung mga discounts na makukuha nyo. Kasi nga, really just want to help the professionals here in the Philippines. So, yun. Thank you. Thank you, Jam. Of course. Just Marami an pa atang important tanong. what if po is yung nare-receive na amount is taxable na? Like clients from Upwork, they need pa rin po. Okay. These are VAs Yes. na pag binibigyan ng sahod ni client, taxed na by the US Cambular, whatever Yes. that is. Aha. Yeah. So, So, unfortunately, parang ang nangyari dyan, tinaksan sa US, tinaksan sa Philippines. yeah, something like that. So, actually, mahirap yan, no? Dapat kasi hindi na yung tinataksan doon. I'm not sure kung may tax ba talaga yan, Jam, or ano yan, parang Meron transaction fee. talaga kasing mga clients na nagtatax sa US nang nakakaltas na sa sahod. Okay. So, unfortunately, hindi kasi natin pwedeng gawin tax credits yung mga na-tax doon. Ang pwede natin gawin kung ano yung net amount na na-receive natin, yun na lang yung i-declare natin as income. So, kunwari, 800, 100 yung tinax, ang dineclare na lang natin income is yung 700. Kasi at the end of the day, yun naman yung amount ng cash na na-receive natin eh. Ayun, I hope nasagot Chris. Nasaan si Chris? Chris, nandiyan ka ba, Chris? Ayan, yes po. So, yun. Okay. Dapat hindi na Next. nga yan tinataksan doon eh. Kasi income earned yan sa Philippines, Oo. So, hindi sa platan US. clients na wag na kayo tax sa America kasi madodouble yung tax. Yeah. You double tax yourselves. Ayan. Good PM. I'm a previous licensed financial advisor finding my own tax, but now switching to become a VA. Do I need to change my tax description to freelance VA? No need. No need. Kung gusto mo, pwede naman yung PSIC ata yun. Pero kung freelancer ka pa rin naman, okay lang. Or self-employed professional, I mean. Unless magsi-switch ka to sole proprietor. Pwedeng hindi, pwedeng oo, pero I recommend kahit hindi na. Okay. Ako hindi na rin ako change. Mhm. What if po hindi stable na may client ka in case na may month na wala ka pong client? Ano to, in terms of taxation? I think kung Yeah, in terms of no, okay, kung in terms of taxation, kapag wala kang income, kailangan mo pa rin mag-file. Pero wala kang ide-declare na income. Okay? yeah, Kapag may income ka, declare natin yung income. And kapag hindi naman na-exceed ng 250, edi walang tax. exactly. Pero kailangan mo pa rin mag-file. Okay? Next, sa BIR registration, required ba ngayon to get the journals or books from BIR as well as have the SI printed doon, or I can buy the journals from bookstore and have it stamped by BIR for registration. Same with the SI. Can I just get the authority to print from the BIR outside the form of a print? Okay, daming question. Unahin ko muna isa. Required ba ngayon to get the journals or books from the BIR as well as have the SI printed doon? Okay. So yung journals and books po, hindi po nagbebenta yung BIR. Okay? Hindi. Binibili natin yan, tas tinatatakan lang nila. Yeah. Okay. And pati yung SI printed, meron silang binibigay na sample SIs na ilang pages lang yun eh, nauubos din agad. So pwede natin yung gamit. Actually, yung purpose nun is para may magamit tayong SI habang inaantay pa natin yung mga SIs natin from the accredited printers. So para makapag-issue na tayo ng resibo. So yes, pwede natin gamitin yon. Pero ang nagpiprint po ng mga SI is hindi yung BIR, yung mga accredited printers. Minsan nag-assist lang sila, bibigay sila ng mga recommendations kung sino yung mga magagandang accredited printers. Pero kapag chinek nyo yung mga SI nyo, nakalagay naman doon kung sino yung nag-print nung resibo nyo. Okay, same with the SI. Can I just get the authority to? Yes, yes. You can get the authority. You should get the authority to print
from the BIR and pwede ka naman sa outside talaga magpa-print. Yeah, I did that. I bought from outside. Yep. For example, magsawa employed. Then if mag-business ang isa at mag-freelance, mag-asawa employed. Mag-asawa. Asawa. Yes. Then if mag-business ang isa at mag-freelance ang isa, need po ba ng tig-isang BIR? And if mag-switch from employed to VA or business and need lang namin mag-fill up ng 1905 and sabihin na 8% ang kukunin, tama po ba? Okay. So, sagutin ko muna yung isa. For example, kung mag-asawa employed and if mag-business ang isa at freelance ang isa. Yes, yes, kailangan niya pa rin ng separate registration. So, kapag employed ka, hindi mo naman kailangan ng COR. Okay? Kapag nag-switch ka from employment to freelancer or self-employed and professional, so kailangan mo na ng certificate of registration. Kapag mix ka, kailangan mo pa rin kasi yun yung nagsisignify na registered ka as self-employed and professional. Sagot ko ba yung tanong? Or business I need lang namin fill up? Yes, yung 1905, yun po yung kailangan yung fill upan para makakuha ng COR. Then doon po sa 1905, ititik nyo na yung 8%. Yeah, nandoon nga. Yes. Ang meron pala akong ano dito, what they call this, update. Sabi po kasi sa ease of paying taxes, pwede na doon hiwalay yung filing. Dati kasi required it consolidate yung sa mag-asawa. So, pwede nang hiwalay. Though hindi pa lang sila nagre-release ng RMC, pero if you look at the tax, yung ease of paying taxes, meron doon portion na sinasabi na inaalaw na nila na hiwalay yung filing ng mag-asawa. So, yeah. Doon sa 17K po, I think that's your annual na na service package. Included na rin po ba enrolling to Aurus? Yes, yes. Kasama yon sa registration na gagawin namin. Kailangan namin kayong register sa Orus. Actually, last year, kung may mga accountants na kayo, kapag hindi pa sinabi sa inyo ng mga accountants nyo, the deadline last year was December 31. So, dapat naka-register na kayo sa Orus nung time na Hindi yon. nga nasabi sa akin, te. Char. Yes. Kung ngayon, magpaparegister pa lang kayo, yes, kailangan po. Kasi may mga certain updates na doon nyo na dapat gawin. Yeah. Part yan ng digitalization ng government. And syempre, si BIR kasali doon. So, required po yan na magpa-register tayo sa Orus. Mapa-business owner ka man or self-employed professional or sole proprietor. For the 7K free per year, if mixed income earner, kasama na po ba sa services niya yung pagko-consolidate ng annual tax filing or may additional fee po yun? Okay, wala. Kapag mixed income earner, wala. Ang yung 'di ba yung 5,000 na annual, so yan yung maintenance of books pating annualization. So kasama Okay. na doon yung pag-consolidate. Required lang kayo mag-send ng 2316 nyo Okay. before actually the moment na natanggap niyo yung 2316 nyo from your employer. My last question, do you offer discounts or free resources po para sa mga umattend today? Um I still have to what they call this. Probably yes. Most probably yes. Yun, no? So isasabihin ko na lang kay Jam kung ano 'yon. Hindi ako prepared sa tanong mo pero definitely we can. We can of course. Ba? Kapag po may business, okay lang ba na mag-BIR kahit walang DTI? Okay. Okay. Kapag po ba may business, okay lang na mag-BIR kahit walang DTI? Ideally, kailangan po natin mag-register sa DA. Pero so, I'm assuming sole proprietor to, no? Okay? So, ang pag-register po kasi sa DTI is pag-register ng name. Marami kasing nalilito dito. Sasabihin, registered na kami sa DTI, meron na kaming business. Pero in reality, ang ni-register niyo lang po kasi sa DTI is yung name, pangalan lang. So, kung gusto niyo pong maging legit na business, kung sole proprietor kayo, need po natin magpa-register sa BIR din. Got it. Saan daw po office nyo? Ang office namin is sa Rockwell. So, though minsan nagkikita-kita lang kami sa office kasi most of us are virtually working from home. But yeah, it's in Rockwell.
Yeah, Rockwell. Um, Ah, Rockwell Makati po, Makati. Makati. Actually, yun Kasi lang yung alam kong Rockwell. yeah, I think we exhausted everything. So yeah, how do they start if they want to like go for Greenpoint, Yeah, okay. Drix? Okay, thank you. Hold on. So yan. So marami kasi kaming sign up recently. So ngayon, ang kaya na lang namin i-cater is up until 250 na lang. So kung interested po kayo, fill up the QR code, scan the QR code and fill up the questionnaire. Mano-notify naman po kami kapag may questionnaire. Kapag may answer doon sa questionnaire. Kapag na-receive na namin yung answer sa questionnaire, pwede na po namin kayong diretsyong sendan ng proposal for your review. So for now, we are only availing the first 250 signups. That also includes other interested clients. Yeah. Okay. Hello, pag nag-avail po ng free registration sa Greenpoint, do I have to pay upfront yung annual fee nyo? The annual fees paid upfront upon what do you call this? Upon signing the engagement. Then the next year, it is billed every January. Tapos yung fees billed siya a month after the end of the quarter. So kung January to March, ibibill siya ng April April. 22. Ganon. Yeah. So medyo hinahabaan namin yung payment cycle kasi nagbabudget din kayo for tax eh. Kung may tax due ah. Right. Yep. Scan nyo na guys, or you may screenshot this and Yeah. then scan right away after the webinar. Do you have any other questions? I think we have a friend here, Drix, Dr. Alam. I think you guys are like in the same school. Oh, wait, hold on. MJ Alam. MJ Alam. Marlon. Andiyan ba siya? Saan? Nag-chat ba Doc, siya? Doc, nandiyan ka ba, Doc? Nakamit siya ngayon eh. But I think he mentioned that he knows you when we Oh, were like in one community. Yeah, but he's there. oh wow. I I I can't can't Dr. Alam. recall common friends natin from Secret Heart Academy. Oh my God, this guy's from Caloocan. Yan, High so school. yeah. Okay. Cool. Hi, Doc. iPhone yung QR naka-flash ngayon sa screen. Ayan. Guys, do you have more questions? Nasa clinic siya. Okay lang. Mm. Okay. More questions? Kung wala na po, yeah, thank you. Drix, thank you for Sorry, may doing. nagtanong, Jam. Para saan po yung QR? Yeah. Para if you wanna register or if you wanna register for their services, the Greenpoint to file your taxes for you. Ayan, so that's the QR, what the QR code is for. All right. Everyone, comment thank you naman sa chat box. Ayan. Comment thank you naman sa chat box. Drix, maraming salamat sa oras mo. Alam kong weekend ngayon na talagang you made time for this, no? Of Alam course. ko, madami ka natulungan today. And alam ko, meron sa kanilang mag-enroll na sa services mo. So maraming Yeah. salamat sa knowledge Thank you mo. so much. We appreciate you guys. I will upload this recording sa YouTube para mabalikan nyo. I will send an email blast to everyone. If you're part of the Barangay VA committee, you will definitely receive an email blast about this recording. And I suggest register na kasi it's a big help, lalo na pag busy ka like me. And plus the services that you will get, very premium. So yeah, do you want to promote anything? Drex right now? No, At nothing else. I've already promoted the service that can be yeah, helpful for our beloved professionals. So yeah, I mean, super. looking forward to working with everyone. Oo yan, go yan. Hmm. Support kita. Thank you so Yeah. much guys. See you guys again on the next webinar. Have a happy weekend. Isang araw na lang Bye. Monday. Thank you, Sorry. Jam.
Thank you everyone. Have a Bye! great weekend. Thank you, Trix.